Sabi sa tradition, today is a Mother's Day celebration. Kaya to all mothers, Happy Mother's Day po. Pero tulad po dapat ng Pasko, dapat araw-araw natin naalala yung ating mga nanay. Ganoon na rin siguro yung ating mga tatay. Kung hindi man naging mabuti sa atin yung ating mga nanay, isipin mo pa rin na 9 months bago kayo naghiwalay. Isang kagalakan ng malaman na may nagmamahal sa atin. At hindi sapat lang yun. Mas maganda, mas may magkakagalakan tayo kung makikita natin na may tumutugon sa ating mga pangangailangan. Marami tayong gusto mangyari sa buhay. May talaga namang importanteng dapat tuunan. At kadalasan, yung talagang hindi natin at wala tayong magagawa, dinadaan talaga natin sa panalangin. Alam niyo po, as we continue our Christian walk, natanong niyo na ba sa sarili niyo, am I really maturing? Lumalagot na ba ako sa aking paglakad bilang isang Kristiyano? Tayo po ba ay Kristiyano sa puso o hanggang sa musok na lang? Tunay ba ang alam natin sa pagkakaalam natin bilang isang Christian na tinatawag? Isang saint na tinatawag? Isang magaling na tinatawag? Paano po natin malalaman that we are really maturing? Isa pong assessment yan by our prayer life. Hindi na ako hihingi ng raise of hand who prayed this morning before you come here. How many times are you praying for a day? Hindi ko natatanungin yan. Nasa sa inyo yan. Tayo po, umatin tayo sa worship, masamba tayo sa Panginoon, sinasabi natin, Lord, I love you. Gaano madalas ka nakikipag-usap sa Diyos kung mahal mo siya? Yung minsan nagkakaroon tayo ng unlimited text, di ba? Yung mga mag-iirog, walang humpay na pag-detect siyang araw-araw kasi mahal nila yung isa't isa. Pero tandaan nyo, gaano natin kamahal ang Panginoon? Sa ating paglakad bilang isang Kristiyano, sinasabi mo, I'm a Christian, I'm going to heaven. Gaano ka kadalas nakikipag-usap sa Diyos? Sabi sa Psalm 145 verse 18, the Lord is near to all who call on Him. To all who call on Him in truth. Sabi sa Tagalog, siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Inibigay dyan, tapat at totoo. So meron pala siguro ng mga tumatawag na hindi naman siguro tapat at totoo. Alam niyo po, ang kagandahan sa Panginoon at ito'y tuwang-tawa ako. Siya'y nakikinig. Minsan may mga anak tayo, sabihin mo, maligo ka na! Nagtatap pa rin yan. Nasa yung mga anak ko. Siguro nakikinig din sila, kasi hindi lang namamansin. Pero isang assurance ang makikita ninyo, when you utter a prayer, sigurado yun, nakikinig ang Diyos. Amen. Alam niyo po, this is really the backbone of our maturity as Christian, prayer. Last week, we studied an attitude of a leper. Diba? Natatandaan niyo. Pagpasensyahan niyo na, last week ko na naman ito ngayon. Ikita na tayo next year siguro kung loloobin na rin ng Panginoon. Today, we will be studying another attitude. Kasi yun dapat yung tinitrigger natin, yung attitude natin in our Christian walk. Paano tayo nagpapasakop sa Panginoon? Gaano tayo nagpapasakop sa Panginoon? At since Mother's Day, let us consider an encounter of a mother with Jesus Christ that happened way back 2,000 plus years ago. Excited ba kayo? Magkukwento ulit ako, magkukwentuhan ulit tayo. Excited ba kayo? Amen. Mukha nang excited. Ngayon, since we are talking about prayer,
we will entitle this, and we are talking about a mother celebration. Happy Mother's Day po ulit. We will entitle this topic, Importunate Prayer of a Mother. Our text will be taken from Matthew chapter 15, 21 to 23. Babasahin ko yan naman yan sa Tagalog, tapos English. Sundan nyo na lang din po ako sa kanyang mga, meron kayong mga Bible dyan, o kaya mga application sa cellphone nyo. In Matthew chapter 15, 21 to 28. Pero may tanong muna ako sa inyo. Have you ever experienced talking or uttering a prayer and God answered with silence? Siguro na-experience nyo yun. Nanalangin naman ako, bakit hindi kaya tumutugon ang Panginoon sa aking panalangin? Let us read a story of a mother pleading for healing of her demon-possessed daughter. Mateo 15, versikulo 21 hanggang 28. Pagkaalis ni Jesus sa lugar na iyon, pumunta siya sa lupain ng Tiro at Sidon. Narito may babaeng taga-Canaan na nakatira sa lupain din yun ang lumabas at sumisigaw sa kanya na sinasabi, "O Panginoon, ikaw anak ni David, mahabag ka sa akin. Ang aking anak na babae ay labis na pinahihirapan ng demonyo." Nakikita niyo, it's really a plea of a mother. Ngunit hindi siya tinugon ng kahit isang salita. Nakita niyo yun. The mother was pleading, but Jesus Christ did not say a word. Nilapitan siya ng kanyang mga alagad at pinakiusapan na sinasabi, "Paalisin mo siya sapagkat sigaw siya ng sigaw habang sumusunod sa atin." Nakita niyo itong disciples na ito. Inutusan pa si Jesus. Sinabi niya, "Sinugo lamang ako para sa mga naliligaw na tupa sa sambahayan ng Israel," sabi ng Panginoong Jesus. Ngunit lumapit siya sa kanya at kaniyang sinamba na sinasabi, lumapit pa itong mother na ito, sabi niya, "Panginoon, tulungan mo ako." Ngunit sumagot ang Panginoong Jesus, ang sabi niya, "Hindi nararapat na kunin ang tinapay na sa mga anak at itapon ito sa mga aso." Sumagot ulit yung babae. Sinabi ng babae, "Totoo, Panginoon, ang mga aso man ay kumakain ng mga bumong nalalaglag mula sa pagkainan ng kanilang mga Panginoon." Nang magkagayon, sinabi ni Jesus sa kanya, "O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyari sa iyo ang ayon sa ibig mo." Mula sa oras din yun, gumaling ang kaniyang anak. Tayo po'y muling humingi ng magpapala ng gabay sa Panginoon. Father in heaven, we continue to lift up your name. Salamat, Panginoon, sa inyong pong mga salita. Alam po namin that this happened long time ago. At napakalumang istorya na ito. Pero we continue to pray, to speak some lesson, Father, that we could learn, application that we can apply to our lives. Lord, nalista po ito sa inyong salita. At ibig sabihin, ito isang importante dapat namin mapag-aralan. Sa oras din po ito, Lord, I continue to bow down before you. Use your servant only as vessel of your word. Sa aking ganang kaalaman, Panginoon, wala po akong may pagmamalaki before. Let your anointing, your favor, and power be upon this message so that the heart of the people who will listen, Father, may change according to your plan and mercy. Maraming salamat muli, Panginoon. May your will be done. In Jesus' name, Amen. Okay. Masyado tayo malungkot. Importunate prayer of a mother. Ano ba yung importunate? Pag-usapan na natin yung importunate. Bakit hindi nagtungo pa yan? What is importunate? Ang sabi sa dictionary, persistent daw, demanding, unrelenting, in
minsan nakakainis na, annoying, forceful. Tapos, para siyang perseverance. Pero it adds more important dimension. Meron siyang ibang dimension. Mas malupit siya sa perseverance. Talagang masigasi pa siya. Concept of great boldness or urgency. Ayan. Pressing your request. Ito yung ginawa ng babae. Natatandaan nyo yung mother kanina? Pressing your request to the very limits until it receives the answer. Yan yung importunate. Natatandaan nyo din ito, yung tinatawag natin to request utter shamelessly. Kapag nagsalita ka, talagang wala ka nung talagang nakapokus ka sa gusto mong request. Na-experience nyo na yan. When you request something, talagang ito lang talaga yung kailangan mong gawin for this day. Wala kang ibang gagawin kundi ito kasi nakapokus ka. Shame as that. Importunate. Importunate was happened also during the time of Jacob. Natatandaan nyo, Jacob wrestled with God. Sabi ni God, hindi kita bibitiwa ni Jacob. Hindi kita bibitiwa unless you bless me. Kaya ano nangyari kay Jacob? Pinagpala. Meron din nangyari yun kay Esther. Natatandaan yung istorya ni Esther. Sabi niya dun sa Mordecai ba yun? Sabi niya sa tito niya, manalangin na kayo, lalapit ako sa King Xerxes. Alam niyo po, bawal kasi lumalapit yung mga reyna noon. Unless na tinatawag ka lang ng reyna, pwede ka na lumapit. Kaya kapag lumapit ka, hindi ka naman pinatatawag, konti lang naman yung parusa nun, pipapatay. Ganun naman. Pero sabi ni Esther, lalapit ako sa hari. Panalangin natin, iluhod natin sa Panginoon. Marugtog ng kanilang pananalangin. Mag-fasting kayo, lalapit ako sa hari. And that is importunate prayer that happened to the life of Esther. Ano ba? Yung panalangin ni Abraham, natatandaan niyo? Yung din-destroy na ni God yung Sodom and Gomorrah. Sabi ni Abraham, kung merong 15 na tira, hindi mo ba di-destroy? Hindi ko di-destroy kasi may 50 palang righteous. Kung 45, umabot sa 40. Tapos ito pa hindi pa, siguro, malakad-lakad na yung mga angels. Sabi niya, 30 na lang. O sige, tama, 20. Ayaw pa rin. Sige, hindi ko di-destroy dahil sa 20. Pero malayo na kung 10 na lang po. Hindi pa rin dahil dun sa 10. Nakita niyo yung importunate prayer ni Abraham. How he requests. Dito sa ating pag-aaral ngayon, makikita natin yung isang nanay na kung ano yung sinasabi ni Jesus Christ sa kanya, but still, he wanted to make this thing request happen or answered. Nalaman natin yung importunate. Let us look on the antonym. What is importunate na? Kaya kailangan natin kasi pag-aralan ito para ma-assess natin yung ating mga prayers. Okay? Importunate not is yield to discouragement. Kapag may gusto kong marating tapos discourage ka na, that is not importunate. Kapag medyo nai-stress ka na, parang natatakot ka, hindi ka na nanalangin, kasi baka hindi mangyari ito. Walang pananampalataya, hindi mangyayari talaga yun. O kaya, naiinip ka, ayoko na talaga dito. Sige, pagiging impatience, that is not importunate. So we have to establish an attitude of importunate prayer in our lives. Tandaan niyo yan. Kailangan kapag ito ay may gustong marating, may gusto kang hiling, dapat it's more than perseverance of asking God. And of course, it should be according to the plan of God, okay? Lagi tayong mag-minute doon, okay? Yung parang iluluhod ko naman po, ano yung prayer mo? Hihingi po ako ng baril. Diba? Gusto ko saan, barilin yung kapit-bahay ko eh. Hindi yan. Diba? According to the will of God, according to the plan, according to His, yung kagustuhan niya. Okay? The Bible is the Word of God. Therefore, it contains an absolute truth. Okay? Absolute truth. Kung tinabi natin absolute, totoong-totoo yun. Okay? Walang kamali-mali. But the Bible itself is written in a Western culture. Sinulat yun. Kaya may mga tinatawag tayo mga literal and symbolism interpretation. And even figuratively. Ano ba ibig sabihin? Kapag nagbabasa ka ng Bible, titignan mo saan ba sinulat o kaya hindi sinabi at ano ba yung ibig sabihin talaga. Figuratively speaking, mga tinatabi natin, uy, alam mo, ang ganda ng pelikula. Drama talaga. Bumaha ng luha sa sinika.
Diba? Figurative, what do you mean by that? Pag bumaha ng luha sa sinihan. Ibig sabihin talagang maganda yung drama. Diba? Nag-iyakan yung mga tao. Talagang maganda yung pelikula. Pero hindi naman literal na bumaha siya. So, ganun din when we talk about interpreting the Bible. That's the same thing. Kaya dapat careful tayo. So, let us go back to the story. What is the setting of the story? Ano meron sa istorya? Verse 21, NIV po ito. Kanina, ang salita ng Diyos yung Tagalog ngayon, NIV. And there are some translation na pare ito rin mabanggit. Okay, sabi sa verse 21, leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. Kapag tinignan nyo kasi yung previous chapters ng Matthew, nag-i-start na si Jesus Christ ng ministry. Marami na siyang pinagaling. May lumakad na nga siya sa tubig eh. Tapos may mga ginawa siyang himala that somehow he is claiming that he is God. Which he is. At ikinagalit yon ng mga priest, mga pariseyo. At gusto na siyang patayin. Diba? So, kaya, most of the time, pag tinitingnan nyo yung Bible, particularly dyan sa Matthew, sa previous verses niyan, marami siyang nag-withdraw siya. Bigla na lang siya mawawala sa crowd, bigla, mababasa niya sa Bible eh. So, bakit biglang nawawala si Jesus Christ? In this one, he withdrew to that place and go to the Tyre and Sidon. Because Jesus was trying to control the timing of things. Napaka-importante. Si Jesus Christ, hindi siya tira ng tira. Hindi siya kumbaga, tirang bahala. He knows his ministry. Tanong, tayo, alam ba natin yung ministry natin? Jesus Christ really know his ministry. At hindi pa oras nun, kaya minsan nagbibidro siya, bigla na lang siyang nawawala. Jesus did not want the confrontation with his enemies to come to a head too soon. Timing. Di ba? Timing is very important. Tandaan niyo yan. Sa lahat ng bagay, siguro, timing is very important. Kung ikaw nag-aapoy ka sa pag-share ng gospel at may, paano ba ibig sabihin sa timing? Nag-aapoy ka sa pag-share ng gospel at may nag-ipit sa pinto, nakita mo dumudugo, tapos sasabihin mo sa kanya, kasalanan kasi yan, magtanggapin mo na si Jesus Christ. Diba? Nakita mo kumakatak-patak yung dugo, tapos sabihin mo, nagkasala ka kasi, magsisi ka na, tanggapin mo ang Panginoong Jesus para maligtas. Ilagay mo naman sa timing. Halimbawa, meron kang gustong tao na baguhin ang kanyang paniniwala, ang kanyang attitude, ang kanyang habits. I-timing mo naman. Di ba? Minsan makikita mo, ito may napunta ka dito sa may nakasulat doon sa mga bato. Tapos sasabihin mo sa kanya, Exodus chapter 20, verse 4 to 6 yan. Sasabihin mo, sabi dyan, huwag kang gagawa ng imahin o anumang nilalang na nasa langit o nasa lupa. Paki-flash nga yun. Nakatulog na yung ating info. Ano sabi? Nakakainin ka. Tapos sasabihin mo, Exodus chapter 4. Huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Di ba? Dahil gusto ko lang siguro, gusto ko lang sabihin sa kanya, tapos sasabihin mo, dudugtugan mo pa ng chapter 5, verse 5. Huwag mo silang yuyumuran, hindi sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibubuling Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin langit. I-timing mo naman. Pagkabanggitin mo sa kanila yan ngayon. Timing, di ba mami? Alam niyo po, napakaganda nitong 10 Commandments ito na tatagpuan sa Exodus chapter 20. Gusto ko yung kayo i-challenge. Tingnan nyo yan kung nakasulat. Doon sa mga batong makikita nyo sa mga building na malapit na matatagpuan nyo kung saan mga sambahan. I-check yung mabuti Exodus chapter 4, 24 to 6. Kasi napakahalaga. Nakikita nyo po yan. 5. Ang kasalanan ng mga magulang ay sisingilin ko. May verse.
sa kanilang mga anak, 3 at 4 na saling lahit. Pag-aralan nyo yun. Kasi yung verse, sumasalin siya. Ang instruction lang naman, huwag kang gumawa ng imahin at the same time, huwag mo nang sambahin. Alam nyo, pag nagawa yan, tanong mo sa verse 6. Ngunit ipadarama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong salinghali na umiibig sa akin na tumutupad sa aking kautosan. Amen. Nakita niya? Masarap siguro ibigin ang kapwa-tao. Pero pagka sinabi niya ng pag-ibig sa libo-libong salinghali, mas malupit yan. Pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Mula, i-indicate ko po ito kasi naging password ng buhay ko yan. Sa computer ko, there are password. Exodus chapter 20, verses 4 to 5, 4 to 6. Bakit ba wala ito doon sa batong nakaukit dyan sa mga gusaling nakikita kong sambahan? Bakit tinanggal nila ito? Kahit ano pong version, tignan nyo Exodus chapter 20, verse 4 to 6. Kaya sabi ko kanina, balik tayo kanina, dapat timing. Hindi basta sinasabi yan kapag galit ka lang sa tao. Timing ba? Hindi. Pero gusto ko pong pag-aralan ninyo kasi mahal ko kayo. Let's go back to our study. Kanina, nakita yung encounter of a mother between mother and Jesus Christ. Who is requesting? Sino nagre-request? A Canaanite woman or a mother. Sino yung Canaanite? A Canaanite is not a Jew. She is a Gentile. Sino po ba ang Jew dito? Who is Jew? Who is a Jew here? Wala, di ba? Kung pala, tayo pala ang Gentile. And hindi ko na sasabihin bago matapos ito that we can relate really to the story because we are that Gentile. We, if you are not a Jew, you are a Gentile. If you are a Gentile, consider outsider ka by the Jews. Yan yung tinatawag natin consider outsider by the Jews. At kapag hindi ka Jew, you are not included to the chosen people. Kaya meron niyang ganyan, chosen people, kasi ang paniniwala during that time, really, the ministry of Jesus Christ is to minister to the Jews. Pero, masyado nilang masyado nilang minamnamingin, hindi pinamalita at talagang pinagmalaki na nila that they are really the chosen people, yung mga Hudyo. Pero talagang dapat duty nila yung mangyayari, yung sinabi ni Peter sa 1 Peter 2 verse 9. Yan dapat yung tungkulin nila. But you are a chosen race, a royal priesthood, a royal holy nation, God's own people, in order that you may proclaim the mighty acts of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Tama yung kanila paniniwala that the Jew, as a Jew, they are the chosen people. Sila yung pupunta sa langit. Pero, the thing is, sila dapat yung dispenser of blessing. Mapupunta sa kanila yung salvation, mapupunta sa kanila yung pagpapala. Pero, there will be a chosen race. Kaya, kasi magiging silang royal priesthood. Sila dapat yung magbabahagi to the nations. Israel, or the chosen people, should be the priest and minister into the world. Sila yung magiging daluyan ng pagpapala to tell the people that Jesus Christ is the only way to heaven. Ganun dapat yung kanilang pananaw. Pero inangkin nila ito eh. Kaya pagka ikaw hindi ka Jew, Gentile ka, kaya wala ka kaliwali. Pero salita yan sa Qatar, kaliwali. Wala akong pakialam sa'yo. Parang ganun. So, ito yung inangkin masyado ng mga Jews, mas masyado nilang inilagay sa pedestal na sila lang ang ligtas. Israel was chosen to be the nation of priests. Yes, Jews was chosen to be priests and minister into the world, to be the recipient of blessings and dispenser of it. Dapat ibinabahagi nila at hindi nila nalaman yun. At kagandahan nun, buti na lang, hindi nila alam yun. At inangkin nila, alam kung bakit? Because the grace was extended to the Gentiles. Yung salvation na extend sa ating lahat. Kung hindi kayo Jew, you are a Gentile. Who is
requesting a Canaanite woman. What is the request? Ano yung prayer ng nanay? Healing of demons. Healing of the demon-possessed daughter. What is demon possession? Alam niyo po, wag na natin hintayin na may umakyat dito tapos gumagapang sa wall para uy, may demon possessed. Hindi na natin hintayin na umikot yung ulo ng mga katabi ninyo, ay, may demon possessed dito. Ano yung demon possession? If you are under drug addiction, work addiction, itong self-righteousness minsan. Kaya kasi sinabing self-righteousness, yung parang tipong banal na banal kayo, tapos parang wala nang tatalo sa'yo, yung parang napakagaling mong tao. Sexual immorality. Ibig, kung matagal ka na kung Christian, and still watching pornography, pag-aralan niyo po, wasteful living. That is also a demon possession. Hindi, iba nga lang yung kanyang brand. Diba? Kanya-kanyang brand yan. Ito may maliit lang na demon possession. Hindi naman kailangan yung full na demon possession eh. Pero if you have this kind of spirit and this behavior that controlled by satanic spirit, that is demon possession. Siguro po, nagtitingin na kayo sa akin, ha? Bakit ito pinagsasabihin naman gano'n? Alam niyo po, experience it until now, and we are experiencing that. That's why we have to offer a prayer to Jesus Christ. Iba lang yung brand. Iba lang yung kanyang tatak. But this is the thing that we have to remove from ourselves and submit to Jesus Christ. Today is Mother's Day. At ito pong plea ng mother na ito, ng Canaanite, is really an amazing encounter with Jesus Christ. In verses 22 to 28, we will witness exciting exchange of words between Jesus and the mother. Like a player in tennis, one who serve and one who receive. Diba? Nakakita na kayo ng larong tennis? Kapag kami nag-serve na ganyan, kailangan may pagbalik. Last time, nakita nyo na kapag may binigay ka sa Panginoong Jesus, may bibigay din siya sa iyo. Because you cannot outgive God, really. Since we are playing tennis, may tinanong isang bata na 13 years old, sabi niya, who is a good coach? Paano mo daw malalaman na magaling yung isang coach? Kapag yung motivation daw ng coach is not about to win, but to motivate, but yung motivation, yung utak niya, hindi siya masyadong obsessed sa winning. Yun daw yung magandang coach. Obsessed siya on how to motivate his player to win. And at this time, I want you to think of our good coach. Amen. Jesus Christ. Amen. And He is now motivating us in this story of a mother and Jesus Christ. Let's go to the play. Serve number 1, verse 22. Ito yung sabi ng nanay, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. Last time, kaya gusto ko na i-connect na rin dito para kung natatandaan niyo pa po yung last week, when you say, doon naman master, di ba? That this time, the woman or the mother shouted, Lord. When you shout Lord, you express humility. Di ba? Sabi ko that time, last week, you express submission. And even acknowledging Jesus' divinity. Itong pagsasalita lang ng sasabihin niyang yan lang verse na yan lang word na yan, Lord, napakarami ng ibig sabihin doon sa babae. Tapos tinugtungan niya pa ng Son of David. Natatandaan ko si Jerome during that time eh. Natatandaan mo yan, Jerome? Di ba po si Joseph yung tatay niya? Hindi naman si David. Di ba sinigaw ng babae, Son of David? May punto si Jerome doon eh. Nag-isip naman tuloy ako nun. Oo nga, si Joseph, di ba? Pero po dito sa katagaan ng babae ito, this is really a messianic title.
Sinabi ito sa 2 Samuel 7:12-16. Yung Sabbath man, Messianic title din yun. Kasi sinabi naman yun sa Daniel. So may mga Messianic titles si Jesus Christ. At isa yun. At isa lang ibig sabihin diyan, that the woman or the mother is believing in Jesus' royalty. That the woman is really believing in the majesty of Jesus Christ. Kaya ang New Testament at Old Testament dapat hindi yan pinaghihiwalay. Kaya lang nagkaroon ng New at Old kasi para lang ma-distinguish mo, pero dapat magkasama yan. Because ang sinabi na yan, Son of God, Son of David, is a fulfillment of the prophecy na sinabi ni Samuel sa 2 Samuel 7:12-16. Makikita rin natin, sinabi din ito sa Revelation chapter 22, verse 16, sa ESV. I am the root and the offspring of David. Ibig lang sabihin niya, yung underline na root. I am the root. Pag sinabi natin the root, siya yung pinagmulan. Ako yung pinagmulan ni David. Sabi ni Jesus Christ. And the offspring of David. At doon din nagmula sa kanyang lineage. Kasi during the time sa mga Hudyo, napaka-importante ng lineage ng kanilang mga kanilahe. Kaya pag tinignan mo yung kanilang lineage, pakikita nyo that Jesus Christ really came from the line of David. And even si Mary at si Joseph, line nila yun. Makikita natin yung line lineage of Jesus Christ came from them. Kaya sinabing Son of David. Ngayon, nagkaroon ng sword number 1. Sabi nung Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. Anong ni-return ni Jesus Christ? Sa verse 23, ang sabi ni Jesus Christ, may sinabi ba? Jesus did not say a word. Yan ang sagot ng Panginoon. Silence. Na-experience nyo na yan. Yung may sinasabi ka tapos hindi ka kikibuhin. Siguro sa mag-asawa lagi, alam na alam nila yung nakaka-relate. Not saying a word. Jesus Christ answered with silence. Tapos, so his disciple, since hindi sumagot si Jesus Christ, itong maiinang na disciples, ang sumagot. So his disciple came to him and urged him. Inutusan si Jesus Christ, sabi niya, send her away, for she keep crying out after us. Binigyan ko ng underline ng disciples na yan, at may S yan. Hindi ako namin, 1, 2, 3, go! Di ba? Sino yung mga disciples na yan? Hindi kilala kayong disciple? Peter. Minsan nga, dinadasalan pa yan. Yan ba yung mga dadasalan nyo? Yan ba yung luluhuran nyo? Sabi niya, send her away! For she keep crying out after us. Timing, di ba? Maraming tao talagang ino-honor, wino-worship pa itong mga ito eh. Well, alam ko po, they are blessed. And being with Jesus Christ is really a privilege. An apostle and the disciple of Jesus Christ is really a privilege. Pero not to the point, naluluhuran mo siya at sasambahin. Kasi nangyari din yan, kaya sinasabi ko sa inyo, this is sa behavior na yan, tingnan nyo, pag-aralan nyo. The disciples were ill-tempered, maybe irritated, maybe lack of patience. And at this time, sasabihin ko sa inyo kasi, yung mga disciples na yan, mga Jews, so we could say that they are racist. Yung pabor-pabor. Kaya ito, Gentile, huwag ka na. Diyos lang ang ligtas. And you can say that they are really sinners. Tapos luluhuran mo. Nangyari yan sa Lucas chapter 9, verse 54 to 55. Ito mas malupit. Nung papunta si Jesus Christ sa isang baryo sa Samaria, hindi siya pinatuloy, hindi sila in-accept. Yung mga disciples na ito, kasama si Jesus, dahil itong mga disciples na ito na niluluhuran ng maraming tao ngayon. At sabi nila, nang
si James sa English. Itong si Juan, yung sumulat ng John. Ang sabi nitong dalawang sons of thunder na ito, Panginoon, gusto mo bang magpaulang kami ng apoy mula sa langit upang sila'y lipulin? Tapos luluhuran mo. Gusto palang manlipol ng tao. At inan mo naman ang Panginoon. Kaya nasabi ko sa inyo, kung lalapit kayo, lumubod na kayo kay Jesus Christ, mali kesa sa mga ito. Tingnan nyo, sinaway tuloy sila ng Panginoon. Sabi niya, ngunit hinarap sila ni Jesus. Sila'y pinagalitan. Niluluhuran niya, tapos papagalitan lang pala ng Panginoon Jesus. We have to change our minds. Pagkakala natin ang Biblia, ano ba talaga ang turo kung talagang tinuturo? Tapos, sumagot na ngayon ng Panginoong Jesus. In continuation to verse 24, ang sabi niya, He answered, ito na ang sagot ng Panginoon, I was sent only to the lost sheep of Israel. Ayan, makikita na naman natin parang figure of speech. Parang ipinlay na naman ni Jesus Christ. I was sent only to the lost sheep of Israel. Natatandaan natin that the lost sheep of Israel is the Israelites, mga Hudyo lang. Parang sinasabi niya, pinadala ko para lang sa mga Hudyo. Eh ikaw, Gentile na, hindi ka kasama. Nakita niyo, nag-serve yung tao na yun. Sabi niya, Lord, help me. Have mercy on me. My daughter had demon possessed and suffering terribly. Pero sinasagot niya, I was sent only to the lost sheep of Israel. Ano sagot na yan? Rebuke. May experience sa buhay mo yan. Yung lumalapit ka sa isang tao tapos ni-review ka pa. Pero tingnan niyo ito. Verse 25, sumagot itong babae, yung mother. The woman came and knelt before him. Sabi niya, Lord, help me, she said. Na-rebuke na yan. Sabi niya, hindi ka kasama dun sa mission ko. Kaya ang tanong ko po sa inyo ngayon, how do we respond on rebukes? Uy, tulungan mo naman ako. Wala akong may tutulong sa'yo. Ay, naman dyan! Huwag mo akong tulungan! Ganun ba? Ay, kakainin ko sa talaga ko sa'yo. Hindi mo ba ako tinatulungan? Ganun tayo sumagot minsan, di ba? Tayo pa minsan galit eh. Di ba? Kung minsan nakaka-relate yung iba din eh, di ba? Yung sabihin mo, humihingi ka ng tulong, tapos sinabi niya, wala eh, ano lang to. Tapos bibigyan mo pa siya ng history. Nangumuta ka, tapos hindi niya pinagutang, sasabihin sa'yo, may ikaw na nakabili ka ng electric pan, tapos mo hindi mo ako utangin. Kaya naman mo bumili ako electric pan. Di ba, pera ko naman yun. Di ba? How do we respond sa rebuke? Alam mo kung bakit nag-aaway ang tao? Sa mag-asawa. Kasi, minsan ayaw patalo ng isang. Right. Meron kayang mga pagkakataon na pag sinabi mo, halimbawa, nag-aaway kayo, tapos sinabi mo sa kanya, sorry, kasalanan ko, patawarin mo na ako. Parang mo, yung kausap mo, paawayin ka ba? Sorry na eh. Parang hirap naman, hindi, huwag ka mag-sorry, aawayin pa kita! Kaya nag-aaway ng tao kasi ayaw niyang magpatalo. Ganun lang naman yun eh. Yung parang gusto niya insist siya lagi ang tama. Tama. May mga pagkakataon ba na sasabihin mo, magkano ka? Sasabihin mo siya, doble mo! Meron pa rin mga punchline. Wala papadain. Ano eh? Nung nag-serve ang woman, yung mother sabi niya, Lord, help me! Yan sa verse 25. Sumagot na naman ang Panginoong Jesus. Tingnan niya, na-rebuke na siya, diba? Pero wala pa rin siyang katigil-tigil. That is importunate. Wala ka dalala. Kaya sinasabi ko sa inyo, importunate prayer is really what you need. He replied, ito na yung return ng Panginoong Jesus.
It is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Nakita niyo yan? Hindi na nga siya sinagot, tinawag pang dog. Aso, ikaw pusa! Kasi nga na rin, ikaw si Macron! Pero ang sabi dito, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Verse 26. Wala 26. Okay. So, basahin ko lang. It is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Kung meron kayong handa dyan, pag-aralan niyo yung naka-underline. Meron dyan children. Children symbolize the Israelites. Symbolize yung mga Jew. Sinasabi lang ni Jesus Christ na, nandito yun ako, yung ministry ko talaga, para doon lang sa mga Hudyo. It is not right para ibigay ko sa inyo yung pagpapala, kasi para sa Hudyo lang yun. Sabi niya, it is not right to take the children's bread, para kuhanin mo sa mga Hudyo yung kanilang pagpapala, at ibigay sa inyo mga hindi, mga dogs. Children here is the Israelite, the chosen people. Bread means blessing. Yung pagpapala dapat sa mga Hudyo lang, salvation. Dog considered unclean. During the Old Testament, natatandaan yung mga four-footed animals. Unclean yan eh. Kaya considered ka. Sa Qatar nga, kapag wala ka makikitang dog doon, napakadalang lang. At makikita nyo na hawak-hawak yun ng mga puti. May mga alaga silang mga aso. Pero wala kang makikita sa mga bahay-bahay. Meron kami minsan natira kami sa Muaydel, doon sa ating lugar. Nakikita ko yung mga bata, binabato yung hindi ko sinilip-silip ito. May kumakahol na aso. Imagine nyo, nasa loob ng bakurang, binabato ka ng mga bata. Because they consider dogs as unclean. Parang mga pig. Four-footed animal yan, di ba? So, kinukonsider nila yung unclean. At itong pagkakataon nito, ipinaralil yung pagkatao, yung buhay nitong babae na ito sa isang aso, which is unclean. Can you take this? Sabihan kang aso, calling us a dog. But Jesus Christ is trying to explain His priority. Ini-explain niya natin nila talaga yung kanyang priority. That His priority is for the Jews, not for the Gentiles. And even, the important lesson here is also to teach that the Jews. Alam niyo kung sino kasama niya mga Jews? Mga disciple. Tinuturuan din sila na pumunta ko talaga rito para sa inyo. Pero ano yung behavior ninyo? Gusto niyo pa magpaula ng mabuti. At isa rin makikita natin, at wala man tayo talaga may pagmamalaki. Yung pinakamabubuting gawa natin is just a filthy rice in front of God. Ang mabubuting gawa natin ay isang maruming basahan lang kung kukumpara sa kaluwalhatian ng Panginoon. Isaiah 64 verse 6. All our righteous acts are like filthy rice. Pag tayo magmalaki, balik-balik. Pupunta ako sa langit. Lagi ko pong ulit-ulitin at patuloy pong ulitin sa inyo. Hindi kayo maliligtas sa kabaitan nyo dahil walang mabait maliban sa Diyos. Amen. Ang ating ticket lamang papunta sa heaven is Jesus Christ alone. And even the disciples, kahit tawagin at burat, tusukan mo ng kandilayan sa mata, hindi pa rin niya makapagligtas sa iyo. You just need Jesus Christ. Jesus Christ alone is complete for you to go to heaven. Amen. Ngayon, tapos na tayo sa return number 2. Ayan na, serve number 3. Sumagot ngayon itong babae. Ang sabi niya, yes, it is Lord. Inamin niya. She said, even the dog eat the crumbs that fall from their master's tables. Ang sabi niya, sige, inaamin ko. Na hindi sa amin talaga, para sa amin yung blessings na yan. Pero, consider mo naman, na yung mga pispis, mga mumo na nahuhulog sa tabi-tabi ng daan, tabi ng lamesa ng mga kumakain na Jew. Kahit yun na lang, ibigay mo sa akin para ako'y mapagpala rin. This answer shows wisdom of the woman or of the mother. That she doesn't deserve anything but mercy. Crumbs, mga pispis from the master's table. We too don't deserve anything from God.
We serve in the church, we help our neighbor, but our good work were just given by God. We don't own anything and we stand only by grace of God. Huwag mo sabihin naglilingkod ka sa Panginoon. And God owe you something. No. Baguhin mo yung attitude na yun at pag-iisip na yun, mahiya ka sa Diyos. Because the moment that you open your eyes this morning is just the grace of God. When you step on the ladder, when you stare na yan, papunta rito is just the grace of God. Imagine nyo, hindi kayo nahulog. Imagine nyo, nagising pa kayo. It's only a grace. It's only by grace that we are being saved. May mga nagsasabi na kaya daw niya mahal na mahal ng isang tao, boyfriend o girlfriend, dahil ang bait-bait niya sa kanya. Love na love ko yun kasi ang bait-bait sa akin. Dumadating na nga yung point na mas mahal niya pa yun kaysa sa Diyos. Pero lagi niyo pong iisipin. Ito sa isip niyo, lagi niyo saksak sa isip at puso niyo. Hindi mababaging mabait ang isang tao, hindi lamang sa pagkabaitan na binigay ng Panginoon sa kanya. It is still God. Kaya lang tayo naging mabait dahil binibigyan tayo ng kapasidad ng Panginoon para maging mabait. Wala tayong may pagmamalak before God. I always cry before God kasi yung lahat ng bagay na meron ako hindi galing sa akin. It's only by grace of God. Amen. Kaya ang sabi sa Ephesians chapter 2, 8-9, sana maging password din ang buhay niyo ito. Tandaan niyo po rin. Sa mga nag-iisip na kaya niya maligtas sa pamamagitan ng sarili niyang kabaitan, namin niyo po ang Ephesians chapter 2, verse 8-9. Sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat palipagmalaki ang sinuman. Malinaw po ba yan? Alam ka? It's only by grace that you have been saved through faith. It is a gift of God. It is not by your works so that no one can boast about it. Wala po tayo may pagmamalaki before God. Everything was just by grace. Ngayon, pagkatapos na mag-serve ng number 3, sumagot na yun ng Panginoon at siya talaga yung natuwa. Return number 3 ng Panginoon at ito ang kanyang sinabi. Then Jesus said to her, "Woman, you have great faith. Your request is granted." And her daughter was healed at that moment. Great faith results to answered prayer. Amen. Kailangan nyo lang pong manampalataya kasi ito lang din yung ticket nyo going to heaven. Faith to Jesus Christ. Hindi po faith sa akin, ha? Hindi faith kay Pastor. Wala kayo dapat manampalataya kundi ang Panginoong Jesus lamang. Great faith result to answered prayer. Bakit importante yung pananampalataya? Kasi sabi sa Hebreo 11:6, without faith, no one can please God. Gusto nyo matuwa ang Panginoon sa inyo? Maniwala at manampalataya ka sa Kanya. Ilapag mo ang inyong buhay sa Kanya. At siguradong matutuwa ang Panginoon. Because without faith, no one can please God. Without faith, no one can please God. Amen. Without faith, no one can please God. Amen. What is this to us? Ano ngayon kung nalaman man natin yung istorya? Bueno, lagi ko sinasabi, bueno. Assess. What are our prayers? What are your prayers?
what is importunate prayer then? We do not deserve anything from God. You cannot do anything that will owe God to you or to us. We only stand by grace and mercy of God. But the good thing is, we can utter shamelessly to God, like Jacob did, like Esther, like Abraham, and other great men and women in the Bible. Like the Canaanite mother that you have just witnessed this morning. Undeserving to blessings, but uttered shamelessly, and her request was granted at that very hour. You want your prayer to be answered? Do an importunate prayer. Let us pray. Father, pili kami mo ay nagpapasalamat sa inyong pagkakinan. For bringing us here. For bringing us a message that will really come from you. Today is a Mother's Day, Father. And this is not just a tradition to celebrate, but to honor you in our mother, to our mothers. At din namin po sa aming mga matatay. Lord, alam po namin na hindi po kayo nagbibigay-bigyan. Alam po namin kami mga that we have our timings. May mga panalangin po kami, O Lord, we continue to live this outing. We'll continue to kneel down and pray, utter shamelessly. And we believe by your grace and time, everything will be answered. Ito po ang aming sa madalangin. Continue to offer us with Father, with your grace and your favor. May your name be with us. In Jesus' mighty name.